dito mga kababayan, ito konektado naman talaga to eh. Oh, galit kayo kay may Mr. 2K, kay Mr. 10K, mga kababayan. Ito si Marcoleta, kanina, talagang grabe po. Halatang halata. Sobra talaga yung ginagawa niya, mga kababayan, to the extent na parang kahit mapahama, kahit na sabihan na siya na talagang bayaran o kaya ay nakatanggap ng pera sa mga diskaya, patuloy ang pagtatanggol, patuloy mga kababayan ang pakikipaglaban niya para mabigyan po ng tinatawag na Witness Protection Program ang mag-asawang diskaya. Kahit alam natin, mga kababayan, na itong mga to ay ayaw nang makipagtulungan sa ICI maging sa DOJ. Subalit natapwat itong si Marcoleta ay binabaliktad ang lahat. Sinasabi nito na kaya daw ayaw na makipagtulungan na mag-asawang diskaya dahil ayaw payagan ng DOJ na sila ay mabigyan ng Witness Protection Program. Barado ang ginawa. Binara ni Yusek Andres itong si Marcoleta hinggil po doon sa restitution dahil binabanggit na nitong si Yusek Andres hinggil po mga kababayan doon sa memorandum under Section 5. Okay? Ito, pakinggan natin. Naririnig nyo ba guys? Hindi ata, ano? Wala. Walang ya. Wait. Gugutin ko lang. Of the witness. To burden him or her with additional requirement which is not in the law. Hindi ko ba intindihan? How can you agree with that? Your Honor, ang tinitingnan po dito ay yung pangkalahatan. No, I'm talking about Opo. the WPP. Opo. What pangkalahatan ang sinasabi ninyo? Ang kailangan po kasi sa dulo nito, manalo po yung Estado laban po. Kaya nga, but before you do that, Opo. you have to proceed with the process. Yes, opo. So, paano siya mapaprocess? Kung ipipilit po na mag-restitute muna, for example, ano i-restitute niya? How much? Kanina lang Sino po ito magpo-compute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang ano? Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. Opo. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Be cautious about Grabe to si Marcoleta. Wala daw sa batas. Pero maliwanag doon, mga kababayan, na pwedeng mag-set ng certain agreement ang DOJ doon po sa nag-a-apply ng Witness Protection Program. Pero kay Marcoleta, yan ay hindi nakasulat sa batas. Hindi kayo pwede mag-set. Nung pinipilit niya, and ako po nagtataka kung bakit kayo rin nag-agree kayo. So ano po talaga, kayo po yung ano eh. Ang DOJ is the principal law agency. If the principal law agency of this government will not even understand the basic requirements of the law para lamang magkaroon ng nag-a-apply pa lang yung tao po eh. Imagine, hindi man natin masasabi kung ultimately magko-qualify siya or even if he qualifies as a state witness, kung hindi niya naman nagagampanan ang tungkulin niya under the program, pwede mo rin siyang alisin eh. Ang gusto ni Marcoleta, mailagay na talaga yung mag-asawa
sa Witness Protection Program. At kapag hindi to nakipagtulungan, saka pa lang tatanggalin. Mga kababayan, ganito po isipin po natin. DOJ, batas, 'di ba? DOJ. Sabi nga ni Marcoleta, sila ang nagtatakda. Sila nagsiset ng expectation. Ngayon, dahil ang mga diskaya, alam natin sila yung suspect dito. 'Di ba? Sila yung iniimbestigahan. Marcoleta, ganito lang yan Simpleng-simple lang yan. Gusto mo ba na ang pakinggan natin o ang sundin natin, okay, na nakikipagmatigasan yung mga diskaya kaysa dito sa nagpapatupad ng batas? Remember, DOJ yan. Sila ang dapat magbigay ng kondisyon kung paano at kung kailan, mga kababayan, kung maipasa or makapasa sa Witness Protection Program itong mag-asawa. Kasi kung ako, isipin mo kung ako lang, bakit ako papayag? Bakit ako papayag kaagad-agad na itong mga taong ito na sila ang magdikta sa akin na magsabi, we are not going to help, diba, anymore dahil ayaw nyo kaming bigyan ng Witness Protection Program. Sino ba sila? Dapat tayo, agency ng DOJ, mga kababayan, sila dapat ang maging matigas. Hindi dapat maging matigas ang mga diskaya. Unang-una, tayo ang nangahabol sa kanila. Tayo ang nagpapatupad ng batas. We want them accountable. Hindi pwedeng, mga kababayan, we want them accountable. Tapos ngayon, yung mga diskaya ang gusto na humawak sa leeg ng DOJ. Ano yun? Parang ang gusto nila mangyari, in order for them to help, mga kababayan, kailangan sila ang magbigay ng kondisyon. Parang mali naman ata yun, Marcoleta. Sila ang guilty. Sila ang, kumbaga, sila ang hinahabol natin. Sila ang pinakakasuhan natin. Tapos gusto mo, bigyan natin sila. Bigyan natin sila ng pagkakataon para tayo paglaruan. Diba? Isa lang, kung ako ang nasa kalagayan nun, hindi ko sila pagbibigyan. Sabi nga ni Singson, hindi si Chavit yung nasa ICI, yung pinsan niya, mga kababayan. Sila ay talagang ito mga main player ito. 'Di ba? Bakit mo sila pagbibigyan? Bakit mo sila bibigyan ng pagkakataon na sila ang magbigay ng kondisyones sa iyo? Dapat ikaw ang magbigay ng kondisyones sa kanila. Kapag ginawa nila, yun ay makikita natin in good faith. Pero kung ayaw nila makipagtulungan, tapos ikaw, gusto mo lang mailagay sila sa Witness Protection Program dahil sabi mo, kasi sila lang ang nagbigay ng 17 na pangalan ng kongresista. At gusto mo lamang mahanap, gusto mo lang mahagilap, o gusto mo lang matunton kung sino yung mastermind. Simple lang. Diba? Huwag mong pagbigyan yung gusto ng mga diskaya, hindi ikaw ang dapat sumunod sa kanila, sila dapat ang sumunod sa'yo. Kasi pag napitpit na corner mo yung mga yan, for sure, mga kababayan, magsasalita yung mga yan. Yung kay Marcoleta, iba Hindi ko alam kung saan direksyon ang gusto So, the point, Mr. Chair, is they cannot even begin to be processed under the law. Kasi naglalagay po kayo ng requirement which has not been included by law. Sino kaya nga, sila nang maraming ninakaw, sila pa ang gusto na pagbigyan, sila pa magsiset ng condition. Ang swerte naman nila. Diba? May I be educated on that? Yes, Mr. Chairman. Tingnan nyo. I just wanted to make an attempt to reconcile the debate on this matter. There's actually no inconsistency. First, it is correct that under Section 10, the law provides for the qualifications for a person to be qualified as a state witness. Tama, dapat kayo ang mag-decide, 'di ba? Kayo ang mag-set ng certain condition. Hindi yung iniimbestigahan mo, hindi yung nagnakaw, hindi yung corrupt. Sila pa magsiset ng certain condition. Ama. Doon po yung materiality at absolute necessity ng testimony ng tao.
at corroborated po to on its material points by other witnesses, and that he is not the most guilty. Okay. Now, under Section 5, Section 5. which refers to the memorandum of agreement that has to be executed between the DOJ and the potential state witness, nakalagay din po dyan yung necessary matters that should bind the agreement dito po sa Witness Protection Program. And under Section 5, letter D, Letter D. nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil judgments or civil aspect of the case against him. Ang ibig lang pong sabihin niyan, kakausapin naman po siya, maaari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5, What is specific provision under that law, Section- under that provision? Section 5 po says Ano nga, that basahin mo. before a person is provided protection under this act, he shall first Walang galang si Marcoleta, no, mga kababayan. Parang nag-uutos lang siya eh. Di ba dapat, mga kababayan, ilang taon ito si Marcoleta sa Kongreso? 18 years. Ngayon, mga kababayan, plus 6 years dahil sa senador. Oh. Pero walang paggalang, 'di ba? Ang sabi diyan, kapag halimbawa mga kababayan, dapat kapag magsasalita ka at kino-question mo yung resource person, dapat lagi mong mga kababayan babanggitin, lagi mong i-address dun sa chair. Wala siyang ganun. Sige, basahin mo. Ganun lang eh. Dapat i-address mo yung chair, mga kababayan. O kung siya man ang chairman dyan, palagay ko hindi siya ang chairman dyan. Dapat banggitin niya, address niya yung chair. execute a memorandum of agreement Okay. which shall set forth his responsibilities, including the following. Oh, ano So nga? kasama po dun sa Ano mga nga? obligations. Yun ang gusto ko, Rayan. Anuhin mo sila, cornerin mo sila, ipakulong mo. Tingnan ko kung hindi yan sila magsalita. Si Marcoleta gusto yung ibibigay mo yung kanan, kaliwa, doon yung kamay mo, doon kila Diskaya. Oo. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So dun sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the May crime. civil judgment. No. We are saying legal obligations. Ang basis po ng legal obligations The basis of includes- legal obligation is the law itself. is the law itself, Oh, which walang includes, nakalagay na restitution. Bakit mo ikokot yung which includes memorandum? po other provisions of law, including the civil code on unjust enrichment. Ba't nilagay yan dyan sa batas kung kung hindi ka pwedeng magbigay ng memorandum of agreement ng isang kondisyon sa tao? Okay, sige, tatanggapin ka namin sa Witness Protection Program, but you have to abide, you have to, di ba? To restitute. Oh, yung mga ninakaw mo. Ikaw ang pwede mag-set nun. Yung DOJ, Marcoleta, ano ba naman yan? Parang abogado ka pero parang nagiging bobo ka. Masyadong sarado yung utak mo. Kasama po yan. Oh. Every law should be read consistent and harmoniously Paano mo nga with other i-apply provisions of yun, the even law. the civil code? How can you apply? Paano, ano yung i-restitute niya? Alam mo, magkakatalo lang tayo rito eh. Ayaw The pumayag, DOJ no? is in a position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm making a distinction po between process and enjoying the benefits under this act. So, ipoprocess na po yan dahil matagal po naman ang paraan para malaman at matuntun ang lahat ng civil wala pa obligation. nga pong statement whether or not meron nga sila. Wala pa tayo eh. Kailangan po natin makuha ang mga statement ng mga potential witnesses. Kailangan pong evaluate, kailangan pong malaman. Doon sa memorandum na sinasabi mo, Yusek, sinasabi restitution? Opo, kasama po. Sinasabi dyan? Hindi, ang word po dito ay civil and legal obligations. Understood po na ang legal obligations has many sources. Saan ang Kasama gagaling po- ang obligation? The law does not provide restitution in the first place. That is very simple. Yung sinasabi dito ni Marcoleta, the law does not, mga kababayan, mention the restitution. Okay? Yung sinasabi niya, literal na restitution, hindi nakasulat doon. But again, mga kababayan, we need to look into doon sa nakalagay na memorandum of agreement na ikaw ay magsiset ng certain condition to the applicant, yung mga gusto na mapasok sa Witness Protection Program. Kasi kung hindi tayo magbibigay ng tinatawag na kondisyon, mga kababayan, everybody can apply. 'Di ba? At baka lahat yan matanggap. So, sino pa mapaparusahan? Wala na.
So, in order for us to know na itong taong ito ay talagang gusto, di ba? Talagang gusto niya at willing siya makipagtulungan in good faith, sige, bigyan mo ng kondisyon, sige. Kung ikaw ay nagsisisi, gusto mo makipagtulungan, gusto mo maparusahan ng mga ito, restitution. Bakit ba natatakot si Marcoleta, GP? Bakit natatakot si Marcoleta? Alam niyo natatakot si Marcoleta na maparusahan, na makulong yung mga diskaya. Dahil pag nakulong to, sabi niyo, pag na-corner to, pag nakulong to, magsasalita to. Bakit, mga kababayan? Kasi ngayon, kahit hindi sila makipagtulungan, remember, uulitin ko hindi po nila pwedeng bawiin yung kanilang statement, mga kababayan, na sinabi nila ay binabribe nila yung mga politician in order for them to get the project. Diba? Para sila po ang piliin at yung mga project ay hindi po maudlot at hindi po ma-cancel, kailangan magbigay sila ng SOP. Kailangan magbigay sila ng, ano tawag doon? Bukod sa SOP, mga kababayan, bribe, di ba? Kailangan sila mag-bribe. Kailangan sila na magbigay ng lagay. Hindi po kayang bawiin yun. Mga kababayan, under oath yun eh. So yun ang kinakatakot ni Marcoleta. Kaya kailangan itong mag-asawang diskaya, as soon as possible, kailangan maipasok sa Witness Protection Program. Ganon ang gusto niyang mangyari para maging legal na rin yung mga ninakaw ng mga hinayupak na yon. Kasi kung isipin mo, sabi niya, hindi ko pinagtatanggol yung mga diskaya. Gusto ko lang talaga ipatupad yung batas. Okay. Kung gusto mong ipatupad ang batas, bakit sa mga diskaya lang? Okay? Bakit doon sa ibang mga resource person like Bryce Hernandez? Sino pa? JP Mendoza. Ay bakit hindi mo sila ginaganito ng trato? Parehas ng pagtrato ng mga diskaya. It's unfair. You know? Legal obligation po Kagigil. Huwag kayong mag-imagine ng argument, Yusek. Magtatagal lang tayo rito. This is very simple enough. Apo. Anyway, ang sinasabi ko Kapag lang po, ka ba hindi provided ng batas, magiging reasonabling obligation under the provision you're quoting? we are saying that legal obligations is defined under You the law. you cannot And legal even, obligations you includes cannot unjust use, enrichment. Galit na Galit na. Galit na no. Sarap Sarap sa bunutan. your opinion will even matter here. That's your opinion. Ang pinag-uusapan natin is the requisite of law. Thus, the maxim expressio unius est exclusio alterius ring a bell to you? Alam po natin yun. Ang So, anong sinasabi ibig ko po, sabihin nun? Ang what is expressed excluded is not included. Akala ni Marcoleta siya lang ang marunong, no? Sabi niya, ano ibig sabihin nun? Ganun pa siya? Pahiya ka kay Yusek Andres. Yusek lang yan, ha? You are including an opinion which was not expressly enumerated under Section 10 of the law. Hindi. We submit, Your Honor, that a witness can be processed under this program, but he cannot receive any of the benefits as stated in Section 5 unless the matter referring to legal obligations is reduced into writing in a memorandum. Maliwanag naman pala eh. Pwede siyang maiproseso, okay? Kaya lang hindi niya makukuha yung mga benefit, mga kababayan, kung hindi siya makikipagkasundo na dapat yung pagkakasundo nila ay mailagay into writing. Hindi yung pwedeng lista mo lang sa tubig, di ba? Kung sinabi ng DOJ, okay, sige, ipaprocess natin yan, mag-apply ka. Pero, ito, magbibigay kami ng certain condition. At yung condition na yan, kung ikaw ay pumapayag, then definitely, mga kababayan, we need to put it into writing. If not, mga kababayan, edi wala tayong pag-uusapan. Ganun lang yun. Sila ang magsiset. Ano ba mahirap bang intindihin yun, Marcoleta? So, Mr. Yan po ang Chair, posisyon namin. the opinion of the USEC is trying to supplant the very clear and categorical provision of law. We submit, Your Honor, we're just reading the text of Section 5. Your Honor, may I also add, we are trying to get to the bottom
of the You are investigation. adding an opinion and you are supplanting the basic provision of law. You cannot do that. And sabi pa nga natin, the spring cannot rise higher than its source. Tama? Opo. Paano? Pati opinion mo, gagamitin natin. Sana wag ganun para hindi na tayo magtagal. Paano nyo mapoprocess ngayon ito, Sec, Bida? Lumipat na siya sa isang sa isang ASEC, mga kababayan. Ayaw niya na kay Yusek Andres. Ipipilit nyo halimbawa. Tingnan nyo hanggang ngayon, what is the status of the application, for example, of the Discayas? I'm not defending them. Kaya ko lang po pinipilit ito because kagaya ng sinabi ko, gusto nating ma-identify yung mastermind. Mga kababayan, and I'm not defending them. Gusto lang natin ma-identify yung mastermind. There are a lot of ways. There are a lot of ways na mapaamin nyo. 'Di ba, mga kababayan? Siguro naman alam nyo yung proseso ng mga pulis. Alam nyo siguro yung ginagawa sa mga pulis para mapaamin. 'Di ba? Hindi naman natin sinasabi, mga kababayan, na gagayahin nyo, ipukpukin nyo, kuryentehin ninyo, o kaya kuryentehin nyo yung kanyang itlog, o kaya naman, mga kababayan, lagyan nyo ng bimpo sa mukha tapos ilubog nyo sa tubig. Hindi ko sinabing ganon. Ang atin, mga kababayan, cornerin nyo. Pahirapan nyo. Like for example, mga kababayan, ipakulong nyo, kasuhan ninyo. 'Di ba? Pag nakasuhan, nakulong na yung mga yan, ewan ko lang kung hindi pa yan magsabi. Isama nyo yan doon kaagad-agad. Pag halimbawa sila ay nakulong, isama nyo kaagad doon sa mga inmates na walang VIP room. 'Di ba? Kasama mismo sa mga inmate na yung namamaho na yung mga katawan, 'di ba? Puro tato. Tapos pag nagkamali ka, mga kababayan, babatukan ka, isama nyo doon, tingnan ko lang kung hindi magsalita yan. Sabihin, Your Honor, magsasalita na kami. Ganun pa lang yan. Kapag binaybi kasi natin itong mga to, na alam nila na may nagtatanggol sa kanila, the more na sila ay nagiging, mga kababayan, sila ay nagiging tamad makipagtulungan. Sila po ay umiiwas at sila po ay nagiging matigas. Dahil alam nila merong nagtatanggol sa kanila. Pero pag alam nila na walang nagtatanggol, walang kumakampi sa kanila, tingnan ko lang hindi panghinaan ng loob to. Kung ayaw ninyong i-identify ang mastermind, that's a different matter altogether. So, kahit na wag nyo na siyang i-process, okay lang. Pero kung gusto nyo malilit na isda lang, kaya ayaw niyang i-process, nasa sa inyo yon. Kita mo, ginagamit niya pa yung mahuhuli. Sabi ko nga, Marcoleta, abogado ka, unang-una, napakarami ng pwede mong gawing paraan. Hindi lang isa, nakatutok ka sa Diskaya. Kung nakatutok ka sa Diskaya, pag hindi ito pwede, sabi nga nila, pag hindi akma, mga kababayan, anong mangyayari? Siyempre, pag hindi akma, mga kababayan, hindi po yan magpo-progress. So, take a look. 'Di ba? Ano ka muna, distansya ka ng konti. Mag-isip ka. At isipin mo, mga kababayan, ano ba ang iba pang pwedeng paraan na pwede nating gawin para mapaamin ang mga Diskaya? Kasi dito, sa paraan na ito, maraming umaharang Sa paraan na to, mukhang hindi to pwede. Ang abogado, maraming paraan yan. Kaya nyo ngang gawing mali ang tama Tama ang mali. Tapos dito, nakatutok ka sa Diskaya, kailangan mapunta sa Witness Protection Program. Nagtataka nga ako kung bakit averse kayo dun sa pag-process dun sa... Samantalang wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng program. So ano mangyayari sa batas natin? Marcoleta, paghahalataan ka na. You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez.
Okay, tanyo? Kung ayaw ninyong bigyan sila ng Mga kababayan, protection under... remember what I told you earlier? Sabi kong ganon, kapag mga kongresista, hindi ko inakampihan to mga to. Sa akin kasi, ang gusto ko, merong ebidensya. Nakita natin, binanggit si Romualdez, binanggit itong si Saldico. Pero mga kababayan, yung mismong Diskaya, ang nag-disclaim na sinabi niya na wala silang personal transaction with Romualdez. At wala din silang direct access with Romualdez. So how can you, mga kababayan, use that statement or how could you say na itong mga ito ay sangkot without even having any evidence, mga kababayan? Wala ka namang hawak eh. Walang pinakita. Kahit si Escudero, walang pinahawak o walang pinakita. Di ba? Paano ka maniniwala doon? Nagtataka ako sa isang abogado na dapat based on facts. Tapos sa isang salita, naniwala agad. Oh. Samantalang mga kababayan, yung mga kasama nga nilang mga senador yun ang pinapangalanan, may pinapakitang ebidensya, nagko-corroborate yung electronic evidence versus dito kay Henry Alcantara at kay Bryce Hernandez. Oh, sabi ni Joe, eto lang, sample, Joel Villanueva. Sabi niyang ganon, hindi raw siya nakikipag, mga kababayan, wala po daw siyang nilalabi. Hindi nakikipag-usap kay Secretary Bunoan, mga kababayan. Pero, ito inamin mga kababayan, because of the text, nung una, hindi pa umaamin itong si Henry Alcantara. Pero kalaunan, sinabi niya, yes, nagchat-chat kami ni Senator Joel. At nung time na yon ay sinabi niya na i-follow up ko daw yung multi-purpose building. At dahil nga kulang, mga kababayan, ay dinaan na lang ito sa flood control projects. At pinadala ko yung 150 million. Pero hindi niya alam, sabi niya ganun, hindi niya alam na yun ay galing sa flood control. Dahil kung alam niya, baka hindi niya tanggapin kasi galit siya sa flood control. Kunwari lang yun, di ba? Mga kababayan, pero yun na nga, sabi ko, nag-corroborate yung sinasabi ng electronic evidence maging si Alcantara na sinabi niya nagbigay siya ng 150 million at inamin, mga kababayan. Sorry, hindi pala inamin. Hindi pala dinepensa ni Villanueva na nakatanggap siya ng 150 million. Mga kababayan. Kasi, sabi lang niya, kung alam ko na yan ay galing sa flood control, di sana, hindi ko tinanggap. Di parang umamin na rin na meron siya natanggap na 150 million. Pero, indirect yung pagkakasabi niya. Mga ka-GP Natics. Ngayon, nung pagkasabi niya na gano'n, ibig sabihin tumanggap siya. Ba't di niya binalik yung 150 million? Yun ang katibayan. Di ba? Yun ang katibayan na nagpapakita, nagpapatunay sa isang aligasyon. Hindi kagaya yung sa'yo, Marcoleta, na umamin na nga yung Diskaya na wala silang ebidensya, direct transaction, even an access dito kay Romualdez, pero yun pa rin ang pinupunto mo. Datlo. Kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Kita mo? So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? Kaya daw umayaw sa ICI kasi ayaw daw bigyan ng WPP. Sinisi pa, mga kababayan, ang DOJ. How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor. To be consistent, the Department of Justice... No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to Galit na galit? be consistent. Okay. There is no consistency here. Sige. Magkano ang gusto nyong i-restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Honor, yung kanyang application. How can you process the application, Mr. Chair, if you are providing another requisite which is not even written in the law? You are imagining something that is not within the law. Sinabi na nga kanina di ba? Pinoproseso nila. Kailangan lang para ito makumpleto yung pagproseso ng kanilang witness protection program, they have to, mga kababayan,
to tawag dito, kailangan nilang sundin, kailangan nilang i-provide yung memorandum of agreement na ibibigay sa kanila, 'di ba? Certain condition na ibibigay sa kanila ng DOJ at dapat ito ay i-put into writing. Yun lang yun, Marcoleta. If they decided na ang restitution ang gusto ng DOJ, it's up to them. Wala kang pakialam doon. Hindi ka naman hindi naman ikaw ang DOJ secretary. Wala ka rin sa DOJ. Remember, meron tayong tinatawag, mga kababayan. Although, syempre, ang ginagawa nila Marcoleta, 'di ba? In aid of legislation. Pero again, mga kababayan, hindi ka pwedeng makialam sa kanila. Yes, you can question them. Pero yun ang gusto nila eh. Yun ang kanilang isinet na certain condition, mga kababayan, to complete the application of a witness protection program. Ang kulit eh. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. You're supposed Channel to be the Paris. chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, di ba, kasama ako sa sindikatong ito. Oo. Di ba? At dahil sa kumita ako, dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuwasa ho ba naman, hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program? Tama. Soplak si Marcoleta. Inamin niya na eh, mga kababayan, na kumikita sila na malaki dahil nagbabribe sila sa mga politiko. Ang gusto mo, Marcoleta, ligtas na sila? Sige, pasok ka namin sa Witness Protection Program. Hindi namin kukunin yung kinita mo, yung kickback mo. Hindi namin kukunin yung yaman na nakuha mo dahil sa pagbabribe sa mga politiko. Pasok ka na lang namin sa Witness Protection Program agad-agad, ganon? Mga practical na aspeto lang po. Tama. Bunyog! Mga kababayan, ayan. Dali ka tuloy. Yan ang sabi ko sa iyo, Marcoleta eh. Practical na aspeto, tinatawanan lang siya ni Yusek. Mga kababayan. Ang galing mo doon, Yusek. Tama ka doon. Nakuha mo ang gigil ni Marcoleta. Practical na aspeto lang. Di ba? Visit sigurado si Marcoleta dito, mga kababayan. Sunog eh. Ano lang yun ha? Tingnan mo, nakangiti pa. Si Marcoleta, inis na inis. Si Secretary Bida, mga kababayan, si Asek ata o Yusek, di ko kabisado. Pero, yun lang. Kababayan. Anong sinagot sa kanya? Practical na aspeto lang. So, palpal si Panot. Practical na aspeto lang. Di ba? Mga kababayan. Ang gusto kasi ni Marcoleta, malibre yung mga diskaya. Ang kulit ng tawa ni Yusek, no? Lalong maiinis yan. Ay, naka Marcoleta, nakahanap ka ng katapat. Kasi pinili niya to, di ba? Noong una si Yusek Andres, kasi si Yusek Andres, lumalaban sa kanya. Pinapaliwanag yung section 5, mga kababayan, yung section 5D, di ba? Binabasa sa kanya, sinasite sa kanya. Lumipat siya kasi yung sagot ni Yusek Andres, mga kababayan, talagang naka-stick. Di ba? Naka-stick, naka-permanent doon sa kanyang paliwanag eh. Ngayon sabi niya gano'n, sige, paano mo sasagutin ngayon ito, Secretary Bida, sabi niya pa nga kanina eh. Tapos mga kababayan, yun lang pala ang isasagot sa kanya. Practical na aspeto lang. Maestro Paul Kabsat, shoutout sa'yo ha. Hindi, walang hearing kanina, Kabsat, ang Blue Ribbon. Ano to? Sa budget ng DOJ. Kaya sila ginigisa nila Marcoleta. Sa ano to? Sa commission on appointment. Sa CA to. Iyak eh. Okay. So next, mga kababayan, ito naman ang pag-usapan natin.
Oh, isa pa. Isa pang DDS, mga